Meron po bang ganun sa inyo? Kahit anong pagsusumikap? Madalas sakto, minsan zero. Pagkakuha ng sahod, kulang pa sa mga babayarin. Amen? Sakto o minsan kapos na kapos at walang natitira, nagne-negative pa nga. Amen? Now, number 4 po. What will happen when Jesus is not present in our life or in our ministry? Number 4, we will not be able to recognize the Lord. Amen? Doon sa verse 3 nang binasa ko kanina sa Ebanghelyo ni San Juan, the disciples did not realize that it was the Lord. Hindi nila nakilala kagad ang Panginoon. That's why we will not be able to recognize the Lord if we are no longer living in the probably ito po yung worst na mangyayari sa atin when we don't live on His resurrection. Yung hindi na natin recognize ang presensya niya. Yung nagsasalita na siya. Naranasan niyo na po ba, nagdarasal kayo, tapos akala niyo hindi kayo sinasagot? Well, in fact, nagpadala na po ng mga sagot ang Panginoon in human form na ginagamit ang kapwa natin. Yung nandyan na siya kumikilos pero unaware o insensitive ka sa presensya niya. Tapos panay worship at dasal ka ng dasal. Tapos sinagot ka na pala niya, nagpadala na siya ng taong tutulong sa iyo. Sa halip na i-acknowledge mo, sinaktan mo at pinagdudahan mo siya o pinag-isipan ng masama. Kaya ang tendency, aakalain mo hindi pa rin sumasagot ang Panginoon. Patanong-tanong ka, Lord, hindi mo ba narinig? O Lord, hindi mo ba napapansin? Ang tagal ko nang dinadasal sa ito, hindi mo binibigay. Sumasagot na pala ang Panginoon, hindi mo pa rin nararamdaman. Paano mo malalaman sumasagot si Lord? Sa maraming pamamaraan. Minsan napapanaginipan mo. Minsan merong tao na mararamdaman mo talaga. Minsan nagbasa ka ng Bible, ayun na, sinagot ka na. Minsan may nagdasal, narinig mo, ay, yun na pala yun. Sinasagot ka na ni Lord. So, napakamahiwaga po ng Panginoon at napakalawak ng galaw niya at nakikipag-usap sa iyo. Amen po? Number 5, we will not be able to recognize even the Lord's voice. So napansin nyo, ultimo boses ng Panginoon, hindi marinig. He called up to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. Nung nasa pampangang Panginoon, tinanong niya ang mga disipulo, mga kaibigan, may nahuli na ba kayo? Wala pa. Sabi na, hindi nila kagad narinig o hindi nila nakilala ang boses. We will not hear His voice kung tayo rin hindi tayo nabubuhay sa kanyang muling pagkabuhay at sa presensya niya. Pag hindi po tayo nabubuhay ng ayon sa kaloob ng Diyos sa atin, then kahit boses na niya, di pa natin madidinig. Worse, kung kaniko-nunong boses tayo nakikinig kaya nagkakagulo. Dito po lumalawak ang galaw ng diablo o ng demonyo. Yung iba-ibang boses ang narinig mo rather than hearing the voice of God. Malalaman mo kapag hindi na boses ang pinakikinggan ng isang samahan, ng community man, o kahit simbahan. Maraming kaguluhan. Bakit? Maraming nagsasalita at maraming napapakinggan. Minsan nagkakanya-kanya at nagkakampi-kampihan. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Now, para naman po maging balanse tayo, at least for this day, I will give you some benefits of living victoriously to God. Paano tayo mabubuhay o ano ang magiging kapakinabangan natin kapag tayo naman ay nanatiling nabubuhay sa presensya ng Diyos. Benefits of living victoriously to God. Number 1, He will surely give us the right direction. Amen? He will surely give us the right direction. That's why tayo rin po, mga kapatid, dapat manatili tayong nagsasaliksik sa Panginoon. Tinatanong natin saan nga ba ang magandang direksyon. Kung titignan mo mga kapatid, inutusan niya nung sinabi ng mga disipulo na wala pa silang nahuli, sabi ng Panginoon, ihagis niyo yung inyong lambat at tinuro niya kung saang direksyon. Kung titignan mong mabuti, ang mga disipulo niya ay mga bihasang mangingisda. Pinanganak silang mangingisda. Bihasa sila sa pagiging mangingisda. Alam nila ang panahon, kabilugan ng buwan o kung ano. Alam nila kung kailan maraming mahuhuli. Amen po? At alam nila kung saang posisyon o direksyon dapat ihagis ang kanilang lambat. Pero wala silang nahuli. Kaya
sila ng Panginoon, ihagis nyo ang inyong lambat sa bandang kanan. So mga kapatid, throw your net out on the right side of the boat and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back. Nung sinunod nila ang Panginoon sa direksyon kung saan niya sinabing, ihagis nyo ang inyong lambat. Sobra-sobra pa sa kanilang pangangailangan ang lambat. Punong-puno po ito. Amen? Halos hindi na nila mabuhat. So that will happen. Same thing that will happen to us. Yan po, magbe-benefit po tayo if we continue to live victoriously on God's presence. He will surely give us the right direction. Hindi ka bibigyan o pakikialaman ng Panginoon ng kung ano pang utos o direction kung alam niyang ikaw ay hindi rin susunod. Amen po. Number 2, He will make us come and experience His powerful presence. The benefits of living victoriously to God. Number 2, He will make us come and experience His powerful presence. Amen po. Lalago po tayo sa experience, sa karanasan with the powerful presence of our God. Kaya, nung marinig po ni Pedro, na-recognize niya, na-realize niya, ang Panginoon yun, sabi niya. Bakit? Kasi may experience si Peter sa ating Panginoon. Nakasama na niya at napatunayan niya ang mga milagrong nangyari sa buhay. So mga kapatid, sa atin din, whenever we want to be victorious and to continue live with our Lord, balikan mo yung mga miraculous events sa buhay mo, kapatid. At paluguin mo ang matibay na experience sa iyo ng ating Panginoon. Amen po? Napansin niyo po ba kapag kayo nakaangkla at malapit na malapit sa Panginoon, binibigyan niyo ng sapat na lakas ang Panginoon at kapangyarihang gumalaw sa buhay niyo. Kaya lalo niya pa kayong bibigyan ng maraming experiences, wonderful experiences sa buhay niyo. Magiging healer niyo siya sa mga may karamdaman. Magiging provider niyo siya sa lahat ng inyong pangangailangan. Magiging peace giver niyo siya o peacemaker niyo siya. Amen po? Magiging waymaker niyo siya. At marami pang iba na pwede niyong maranasan sa presensya ng ating Panginoon. Amen po? Marami pong nalilito sa akin at nagtatanong, Sister Abby, bakit may mga bumabati sa iyo sa Facebook ng happy birthday? Wala namang sinasabi ang Facebook na birthday mo ngayon, di ba nga? Some friends have birthdays today. Ganun yung Facebook, di po ba? Ay, ako rin po, huwag kayong mag-alala, nalito dyan. Alam niyo kung bakit? Ako po yung lumaki na pinagdiriwang ko mula nung grade 1 ako sa mga documents ko hanggang sa ikinasal ako at nag-asawa, sa marriage certificate namin ay April 11. Pero, nung kami po ay magpa-passport as family, nagulat po ako. Ang nakuha ko po sa birth certificate ko ay May 10. Paano nangyari yun? Ang nangyari po kasi nung ako po ay iniwan at inabandona ng aking mga magulang na 6 na buwan lamang yung nag-inang nagsilang sa akin, na iniwan ako kina tatang at ima sa aming probinsya, na-palate registration ako ng aking tatang, lolo ko po yun. So May 10 po ang kanyang naparegister. May katwiran naman, hindi naman siya nagluwal sa akin. Pero, itong lumabas po yung aking birth certificate na May 10, sabi po ng aking nanay na nagluwal sa akin, bakit ka mag-celebrate ng May 10? April 11 ka naman talaga. Amen po. Kaya nagkagulo-gulo pati ang documents ko. Kaya minsan po, nagtanong ako kay Lord, April 10. Nagtanong ako, Lord, ano ba talaga ang aking dapat i-celebrate? Ano ba talaga ang aking natal day? Amen po. Biological day. That was April 10 nung nagtanong ako. Hanggang sa matulog ako. Mantakin nyo, kapatid, I have this wonderful and heavenly, miraculous experience with the Lord. Ano nangyari? Alas 3 po ng madaling araw, that means April 11, ako po'y ginising ng tila masuyong haplos sa aking uluhan, sa forehead ko. At nakarinig po ako ng makalangit na tugtog at awitin na tila harpa. At
Ang saliw ng tugtog ay pagbati.